Magandang umaga sa ating lahat at sa umaga na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang lektura hinggil sa anticipatory governance at sa konteksto ng communication management. Um, I am very happy that you are all here, and I would like to tender my apology for not being able to deliver this lecture synchronously at makita ko kayo ng harapan. Pasensya na kayo at there are some I mess up with my schedule, so pasensya na kayo. I-share ko lamang yung aking slide. Dali lamang po. Hopefully, nakikita nyo na yung aking slide. Okay. So, anticipatory governance in communication management. Yan ang titulo ng lektura ko ngayong umaga. Okay. Para mailatag ko ang mga basikong konsepto, una, let us try to revisit the fundamentals of public administration. So let us try to see or let us try to view public administration at its core. So ano yung public administration, ano yung mga iba't ibang mga concerns na tinutugunan ng public administration. So unang-una, at its core, public administration is about the practical implementation of government policies. That is if you are in the public sector. Okay? It is actually the engine that translates political decisions into tangible services and outcomes for its constituencies. It is also an academic discipline, so dedicated to understanding and improving this process. Ang public administration ay isa ring subfield ng management at general field of administration. Nakikita nga natin administration. Doon sa material na ibinigay ko sa inyo, na isinulat ni Alexander Brillantes or si dating Commissioner, CHED Commissioner Alex Brillantes, in that particular material, Brillantes was able to point out that there are three major concerns of public administration. And these are number one, economic, number two, efficiency, and effectiveness. So tatlo ito. Ang tawag niya dito, 3 E's. This is actually traditional public administration concerns or TPA kung nabasa ninyo yung inyong material. Ngunit para sa kanya, later i-expand niya yan. So isa-isayin natin yung discussion ni Brillantes hinggil sa tatlong concerns ng public administration. Unang-una, economy. So, ang economy sa bahaging ito ng public administration ay nangangahulugang ito yung paghahanap ng mga pamamaraan or the best possible way to carry out government objectives and activities with the most possible efficiency at least possible cost. Pasensya na kayo dun sa spelling. Yan ay galing mismo, sinipi mismo doon sa artikulo ni Alex Brillantes. So, kung gagawa ka ng mga pulisiya, gagawa ka ng mga proseso o sistema sa pamamahala, mahalaga na i-consider ang ekonomiya.
So papaano mo ma-perform, maki-carry out ang mga activities at goals ng opisina sa pinaka-episyente at sa pinaka-matipid na pamamaraan. Kaya yung ekonomiya yung tawag niya diyan. Okay. So, efficiency, yung pangalawang concern ng public administration ay efficiency. Gaya ng prinsipyo ng ekonomiya, ang efficiency ay nangangahulugang pag-abot or pag-achieve ng mga goals mo with competency but expended with the least time and effort. So, may kinalaman ito doon sa may kaugnayan din ito doon sa prinsipyo ng ekonomiya. Anyway, itong tatlo na ito, yung ekonomiya, efficiency, effectiveness, lahat yan ay magkakawing. Okay? At ang pinakahuli ay yung tinatawag niyang effectiveness. Para kay Brillantes, ang traditional public administration ay mayroon ding concern hinggil sa effectiveness. Effectiveness denotes goal fulfillment, focusing on the objectives set forth by an organization and closely anchoring this on the needed steps in order to accomplish the overall mission. Those are the three E's of traditional public administration. In other words, the key goals of public administration are multifaceted. So, as public administrators, we always strive towards economy, efficiency, effectiveness. So that malinaw sa atin na ito yung traditional public administration. Ngunit napansin ni Alex Brillantes at marami pang scholar sa public administration, ang Pilipinas ay nahaharap sa at hindi lamang siguro Pilipinas, maging sa ibang bansa sa buong mundo, ay nahaharap sa tinatawag nilang bureaupathologies. Ang ibig sabihin ng bureaupathologies, ito yung problema sa pamamahala. Napakadaming sakit or pathologies, tawag nila pathologies ng pamamahala. Anong ibig sabihin nito? May problema tayo ng korupsyon, may problema tayo ng nepotismo, may problema tayo ng dynasty, political dynasty, and many others. So, ibig sabihin, if public administration would still continue to strive for only efficiency, effectiveness, and economy, these problems or these pathologies that have been identified historically dito sa Pilipinas at iba pang konteksto, maaring hindi na magiging sapat ang public administration. Kung kaya the goal of the scholarship that was made by public administration scholars was to extend this traditional public administration approach to include dalawa pang E. Ano yung dalawa pang E? Yung ethics at saka equity. At isang A, yung accountability. Okay? Meaning to say, dahil multifaceted na ito, we are not only striving for efficiency, effectiveness, and equity, effectiveness and economy, but rather we have to also consider ethics, morality of doing government service, and then yung equity, which is about providing fair and just services to all, and then lastly, yung accountability, which strengthens trust through transparent and responsible governance. So makikita nyo dyan sa slide, ethics would somehow emphasize the moral conduct and reforms that are needed to address corruption and nepotism. Batay yan doon sa artikulo ni Alex Brillantes. And then we have equity, which prioritizes social justice and inclusivity.
Ika nga ni Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Okay? So, and lastly, yung accountability, meaning to say, this refers to being answerable for our actions and decisions. So, kailangan whatever whatever you whatever decisions or actions you made, you have to be responsible for all this. So, kailangan yan para sa isang responsableng pamamahala. Okay? So, ito yung bagong formula. 3 E's lang dati. Economy, efficiency, and effectiveness. Ngayon, ang ginawa nung artikulo na binasa ninyo, 5 E's and an A. So, 5 na sila, yung imo at isang A. Sinama na yung accountability. Which is, in my opinion, tamang-tama para sa Pilipinas. Kasi ano yung dahilan bakit kailangan pa nating i-extend yung traditional public administration concerns? That is because we have to ensure social order, economic stability, and citizens' well-being. Otherwise, patuloy na mangyayari yung mga pathologies na yan. Hindi natin sila matulunasan. Okay. So, ano yung mga core concepts ng public administration? So, pasensya na kayo kung may mga spelling akong mali. Okay? There are several core concepts that underpin the practice, theory, and the study of public administration. So, pasensya na rin at puro text yan. Hindi ko na ako nakapaghanda ng mga graphic or visual representation nitong aking lektura. Okay. Wait lang. Okay? Yun nga, pasensya na kayo dahil hindi na ako nakapaghanda ng mga visual representation. Una, yung tinatawag nating bureaucracy. Bureaucracy. I don't know how kung tama yung pronunciation ko. Si Max Weber, isang sikat na sosyolohista, uh, naniniwala siya na ang bürokrasya ay isang forma ng organisasyon, okay, which is focused on rationality and expertise. Meaning to say, Max Weber's model is provides some sort of a framework that characterize a hierarchy. So, mayroon siyang a hierarchy in mind, mayroong clear division of labor, hati-hati ng trabaho, and then may mga formal rules and procedures that you have to consider, and impersonality to ensure fairness. And lastly, dapat sa burokrasya ay mayroong merit-based selection. These are the elements of a hierarchy or bureaucracy according to Max Weber. While these elements aim for efficiency and predictability, we must also acknowledge some potential downsides like masyadong rigid, medyo mabagal ang adaptation to change, yan. Kaya nga, minsan namumroblema tayo, masyadong bureaucratic, di ba? Lagi natin sinasabi, masyadong bureaucratic naman itong proseso na ito. That is because yan yung downside ng bureaucracy, na bahagi ng public administration. May slow adaptation to change. Kung kaya dito pumapasok yung halaga ng anticipatory approaches. So maraming mga public administrators that try to overcome the downside of bureaucracy. Kung kaya't minsan makikita mo may one-stop shop na silang pinapatupad kasi na-anticipate nila halimbawa yung volume ng
pagdagsa ng mga kliyente nila. So that's really one of the ways by which they can address the problems or the downsides of bureaucracy. Next is the policy process. So these are series of steps through which public policies are developed, implemented, and evaluated. Okay, yan yung tinatawag nating policy process. Understanding how policies are made, for example, from identifying a problem to evaluating its impact. Ganun ang ginagawa natin, di ba? I-identify natin yung problem, policy, and then evaluate natin yung impact. Napaka-crucial niyan. Anticipatory governance emphasizes the importance of foresight early in this process. So, by anticipating potential challenges and future needs during the formulation of policy, mahalaga yan. More or less, because of this, we can create more strong and adaptable policies. Yung agile policies. If you exercise anticipatory approach in the development and implementation and even in the evaluation of its impact, more or less makakabuo tayo ng isang adaptable, malakas, agile na proseso ng pulisiya. So, for example, let us consider some policies related to artificial intelligence. Kalimbawa, if you are formulating some policies as regards artificial intelligence, napakahalaga na gumamit ka ng anticipatory thinking. Kasi here, anticipatory thinking involves not just addressing current applications of artificial intelligence, but also considering potential future ethical and societal implications during the policy formulation stage. Diba? Uh, if you are to formulate policy on artificial intelligence, hindi mo lang i-consider yung ngayon, kung hindi i-consider mo rin yung kinabukasan, partikular, ano yung implication nito sa lipunan, ano ang ethical implication nito. So kapag ka ganito yung ginagawa mo, ang tawag dyan ay mayroon kang anticipation. Yan. Napakahalaga niyan. Next, we have what we call public value. This encompasses outcomes that improve the common good, such as equity, trust, legitimacy, and efficient service delivery. Value, public value is, as another key concept, is very important. It's about the value that government creates for its citizens or the organization creates for its citizens and stakeholders. Meaning not just in terms of services delivered, but also in terms of trust, security, and even tawag doon, pagkakaisa, unity or social cohesion. Anticipatory governance directly contributes to the creation and protection of public value sa pamamagitan ng proactively proactively na-address niya itong mga potential threats at naniniguro siya pagdating doon sa tinatawag nating long-term well-being ng kanyang mga nasasakupan. So halimbawa, papaliwanag ko lang, yung minsan yung mga gobyerno would like to invest in renewable energy infrastructure. So batay sa kanilang paniniwala na mayroon tayong problema sa climate change. So you anticipate the impact of climate change
And by anticipating the impact of climate change, you considered investing in renewable energy infrastructure. This sort of creates long-term public value by ensuring environmental sustainability and environmental or energy security na tinatawag. So, malinaw yan sa uh, na laging ginagawa ng mga public administrators. In fact, yung renewable energy has already become a buzzword, so to speak. Finally, mayroon tayong tinatawag na accountability and transparency bilang isang key concept ng public administration. Well, of course, when we speak of accountability, ito yung bedrock ng good governance. I cannot think of good governance without thinking of accountability and transparency. So kapag wala yung dalawa na yan, parang walang good governance. Mawawala yung good governance. Citizenry have a right to know kung ano yung ginagawa ng kanilang pamahalaan at paano nila masisiguro na mananagot ang pamahalaan how they would be how the government would be held responsible dun sa kanilang mga decisions at dun sa kanilang mga actions. Sa pamamagitan ng proactive communication na papaunlad yung accountability, yung prinsipyo ng accountability kasi nagiging informed yung mamamayan hinggil sa mga ginagawa ng kanilang mga opisyal o yung mga opisyal ng gobyerno. Kaya malinaw yan. Kaya nga palaging dinidemand ng mga journalists or ng karamihan yung tinatawag natin Freedom of Information Bill. At hanggang ngayon, itong bill na ito ay hindi pa nasa sa batas. Irony of ironies, dahil hindi ito na sa batas ng matagal na yung Freedom of Information Bill, ang ginawa ng Pangulong Duterte, sabi ko nga, irony of all ironies, di ba? Pag-upo niya ng 2016, I am not so sure. Pag-upo niya, ang unang-una or pangalawang executive order niya ay freedom of information. Pero the executive order only covers the executive department including SUCs. In fact, yung mga LGUs ay hindi directly kasama because of the local government code. Pero because the LGUs are under the direct supervision of DILG, they are being encouraged to follow that executive order number 2, 2016. So, para makapag-demand tayo ng accountability, kailangan transparent ang pamahalaan. Okay? So, kaya sabi nga natin, mayroon yung proactive communication, a vital element of anticipatory leadership, significantly enhances accountability by keeping the public informed and by cultivating trust. So, mahalaga sa atin yung accountability na yan sa public administration. Okay? Next. So, kung mapapansin ninyo, there is what we call evolving landscape of public administration. Medyo masyadong dynamic ang public administration lalo na ngayon that we face
many societal challenges. Sa Pilipinas na lamang, may problema tayo sa West Philippine Sea, may problema tayo sa awayan ng mga pamilya, awayan ng mga politiko, di ba? So tapos may problema rin tayo sa artificial intelligence dahil hindi tayo nakakasabay. May problema tayo sa ating educational system kasi patuloy na bumubobo ay ng ating mga estudyante. Hindi ko alam kung ano yung dahilan at ano yung mga salik dahil dito, dahilan kung bakit mababa tayo sa mga international evaluation hinggil sa kapasidad ng ating mga estudyante. Napakarami niyan. So we really face several interconnected social challenges. In fact, meron pa tayong problema ng climate change, may mga pandemics, tapos yung maraming technological disruptions. And because of this, mahalaga na magkaroon tayo ng isang uri ng pag-iisip, new way of thinking and a new way of acting. Kasi especially when you are in the management side or when you are in a position na kung saan nagdi-demand ng decision making na may epektong panlipunan. Okay? Uh, there are also growing demands for what we call citizenship engagement and participation. Kung mapapansin ninyo, yung social media, ang mga mamamayan ay nakikipag-engage na sa gobyerno, sa kanilang mga politiko, at naririnig natin ang kanilang mga boses. Sabi nga, people expect to have a voice in decisions that affect their lives. Lagi silang nakikialam na kapag ito ay makakaapekto sa buhay nila, ini-expect nila na pakinggan sila. And because of social media, as I have told you, this was made easier for them to express their views and even organize. Minsan yung pag-organize nila nasa virtual lang, hindi natatranslate sa physical. Pero there was an instance, kung natatandaan ninyo, yung A Million People March. A Million People March started in virtual reality and then translated into a real life concrete demonstration na ikinatanggal ng pork barrel noong panahon na yon. Pero pinalitan nila ng ibang pangalan. Kaya may pork barrel pa rin. Ang tawag na nga lang ngayon is legislative insertion. Kapag may proyekto ako, hindi mo niya bibigay pork barrel ko. Lalagay ko na lang doon sa GAA kung anong gusto kong proyekto, papandingan yung ng GAA yung aking proyekto. So, the same banana, di ba? Pareho din yon. Pero at least nagkaroon ng nakapag-demand tayo, narinig yung boses natin during the time na nagkaroon ng scandal sa pork barrel. Nakakatuwa nga dahil yung mga online platforms natin ngayon, yung social media, have empowered citizens to participate in consultations, petitions that might hold governments accountable in real time. So nakakatuwa yun. Pwede na nating murahin ang ating mga opisyales, ang ating mga kongresista, pamahalaan. So you can do that because of social media. So they can hear our voices. The complexities that we face necessitates greater agility and adaptability within government bureaucracies and within governmental operations. Ibig sabihin, yung traditional bureaucratic structures now require now need what we call they need to evolve so that they can respond effectively
to some unforeseen events and changing circumstances. So nakita natin yan. Okay? Finally, yung tinatawag nating the impact of digitalization and yung mabilis na takbo ng digital technology. So, kung mapapansin ninyo, from delivering online services to using data analytics for policy insights, technology is already transforming public service delivery and of course, critically, pati yung communication. Okay, nababago din. Halimbawa, governments now are using data analytics to identify vulnerable populations, especially during a crisis. So, and because of this, they can tailor fit a particular communication strategy to reach this vulnerable population effectively. So, nagagawa na nila yan. Uh, in fact, nitong pandemic, we were able to survive the pandemic because of data analytics. The government was able to use data analytics para ma-identify nila which part of the region or which part of the province, municipality ang very vulnerable at mataas ang cases. So and then by that they were able to tailor fit or tailor design communication strategies na tugma doon sa population na yon. So napakahalaga nun. Okay? Huh? All right. Let us now introduce those are the some concepts of public administration, and at the same time I tried to provide some examples na may kinalaman sa communication, and at the same time ini-insert ko ng paunti-unti yung anticipatory approach or anticipatory thinking and doing things. Pero dito sa bahagi na ito ng lektura, ipapakilala ko sa inyo yung anticipatory governance. Okay? Of course, building on on our understanding of public administration, tignan natin ngayon yung anticipatory governance. Okay? Simply put, anticipatory governance is about looking ahead. Pagtingin ng malayo, ang tawag natin yan. Yung malayo ang tingin. Yan. This is a future-oriented approach which involves systematically anticipating potential challenges. And not only challenges, but also opportunities. And proactively shaping policies and actions to address them effectively before they become crisis. So ganun yung anticipatory governance. So tumitingin ka ng malayo, masyadong future-oriented ito, bago pa man dumating yung problema, bago dumating yung oportunidad, nakapaglatag ka na ng mga pulisiya, nakapaglatag ka na ng mga estratehiya para ma-address mo yung mga challenges bago pa man sila maging crisis at para ma-maximize mo yung opportunities bago pa man sila dumating. So, yan yung tinatawag nating anticipatory governance. Okay? Anticipatory governance rests on several key elements. Okay? Number one, mayroon tayong tinatawag na foresight. Foresight involves the systematic exploration and analysis of potential future scenarios. So, you analyze the scenarios which are potentially happening in the future. So, ito yung
mag-iisip ka ng what if, di ba? Usually ginagawa yan ng mga romantic eh. What if ganito mangyari? What if magkita kami after naming maghiwalay several years? Nagagawa natin yan eh. Nagsisenaryo tayo kahit na sa ordinaryong buhay. Iko-consider mo lahat yung range of possibilities, not just the most likely ones. Even those possibilities which we call outliers. Yung mga parang imposibleng mangyari pero pwede rin, di ba? Ang tawag natin dyan outliers. Mayroon kang siguro pagka nagpo-foresight ka, mayroon kang konting or malaki ang ambag ng imagination dito because you have to be crazy to imagine outliers, di ba? Paano kung magkaroon ng alien invasion? Yan. Outlier yun. Foresight din yun. Okay. Next, we have risk management. Identifying, assessing, and developing strategies to mitigate potential negative impacts that might arise in the future. Yung mga nasa private companies, ang risk management ay palaging kasama sa planning yan. Hindi pwedeng all roses yan, di ba? Kapag ka nagpaplano ka, kailangan ina-anticipate mo rin yung mga risks, dangers, yung mga thorns, ika nga. Yung mga pitfalls, you have to consider them kapag nag-anticipate ka ng mga bagay-bagay. Okay? Kaya malaking elemento ang risk management sa anticipatory governance. Ngayon, mahalaga din yung tinatawag nating innovation. This is where you promote or you cultivate new ideas, technologies, and approaches to address future problems that may not have existing solutions. So, pagka nagbe-brainstorm ka at nagpaplano kayo hinggil sa kung papaano tatakbo ang inyong organization, I am not just talking about public sector but also private organizations, kahit na wala pang solutions ngayon, kailangan nag-iisip ka, nag-innovate ka para ma-address mo yung mga problema in the future. Okay? Kaya napakahalaga ng innovation sa anticipatory governance. Hindi lamang yung foresight, yung pag-analyze mo ng future scenarios, hindi lamang yung pag-identify mo ng mga problema and then pag-strategize para ma-mitigate itong mga potential problems na ito. Kung hindi, mayroon ka ring iniisip na solusyon, maaaring bagong ideya, bagong teknolohiya, or bagong approach para solusyonan yung problema yan. Tawag dyan, innovation. And then lastly, we have what we call adaptability. Ito yung building flexible systems, processes, and organizational cultures that can readily adjust to changing circumstances and unexpected events. The goal is not to future-proof everything. The goal is to make the organization adaptable and agile. Ang tawag natin dyan, dapat agile yung organization. Kahit anong mangyari, magsusurvive siya. Makaka-adapt siya sa anumang potential impacts, positive or negative impacts that might arise in the future. Kailangan adaptable siya. Adaptability ang tawag diyan. So napakahalaga niyan. Hindi ko nilagay diyan yung tinatawag nating stakeholder engagement. In anticipatory governance, stakeholder engagement is also important kasi hindi sa parallel kaya hindi ko sinabi. Napakahalaga nito because yung mga mayroong diverse perspectives yung marami kung ang mga stakeholders mo in-involve mo doon sa planning, doon sa anticipatory governance, lahat silang stakeholders,
Ang mangyayari diyan, yung planning na magagawa mo ay makakasigurong komprehensibo at legitimate at katanggap-tanggap yung magiging approach mo doon sa pamamahala or doon sa management na gagawin mo. Okay? So yan yung key concepts ng tinatawag nating anticipatory governance. First, we have foresight, risk management, innovation, adaptability, and then sa lingkit, yung stakeholder engagement. Kailangan involve yung mga stakeholders mo so that your future-oriented planning is or would be more comprehensive and acceptable and legitimate. Mahalaga yan sa anticipatory governance. Okay. Ano yung mga prinsipyo ng anticipatory governance? Okay. Nakikita nyo dyan, anticipatory governance requires a specific kind of leadership, yung anticipatory leadership. This is a leadership style characterized by the ability to envision future possibilities, future scenarios, and leadership that would inspire others to prepare for them. So, and leadership that will guide the organization towards proactive action. So, ibig sabihin, anticipatory governance requires anticipatory leadership. Anong uri ng leadership? Ano yung anticipatory leadership? Yung leader na may kakayahan na mag-imagine ng future possibilities, may kakayahan na mag-inspire ng iba para maghanda para sa mga future possibilities na ito. May kakayahan na ihanda ang organization para maging future proof in the para maging future proof at magkaroon na magpatupad ng mga proactive actions. Okay? It's anticipatory leadership is about leading ahead of the curve. Bago pa man dumating, namuno ka na. Yun yung tinatawag nating anticipatory governance. So ano yung mga pangunahing katangian ng anticipatory leader? Number one, kailangan visionary thinker ka. Ano yung visionary thinking? This is the capability to articulate a compelling and credible vision of the future. So painting a picture of where the organization or society needs to be. Kailangan ganyan yung anticipatory leader. Mayroon siyang ini-imagine na end, purpose, telos ng organization. At napipicture ng lahat yun. Hindi lamang siya. Kailangan na i-download na yun sa kanyang mga kasama. Okay. Next, we have a strategic foresight. Dapat ang isang leader ay mayroong strategic foresight. Ano yung strategic foresight? This is what we call a deep understanding of long-term trends like technological, social, economic, political, environmental. Dapat nauunawaan niya lahat yan. At kung ano-ano yung mga potential implications ng mga ito, ng mga trends na ito. Dapat unawang-unawa niya ito. So tawag dyan, strategic foresight. Okay, next we have proactive decision making. Well, ano naman yan? Self-explanatory naman yan. Ibig sabihin, decisions based on future projections cannot wait. So, hindi pwedeng paghintayin mo yung
mga actions mo or yung decisions mo batay doon sa future projections mo. Kailangan ngayon pa lamang kaaga nagdi-decide ka na, nag-a-act ka na. So hindi mo pwedeng hintayin na magka-problema muna at mag-escalate into crisis yung problem bago ka umaksyon. Ang tawag diyan proactive decision making. Okay, gumagawa ka na. And then we also have what we call empowerment. Sabi natin, kailangan kaya niyang i-empower yung kanyang mga nasasakupan para maging kagaya niya. The anticipatory leader, yung anticipatory leader should foster a culture where the teams or the members, the stakeholders of the organization are encouraged to think about the future and contribute to proactive planning and strategizing. Hindi pwedeng ikaw lang, di ba? Hindi ka leader kapag ka ikaw lang yung long-term thinker, hindi ikaw lamang yung nagiging future thinker. Hindi pwede yon. Kailangan you also empower your people. Okay? You also encourage your people to be long-term thinker, to be future thinker, and to be proactive planner and strategizer. Dapat ganun ang ginagawa ng isang anticipatory leader. Okay? Anticipatory governance requires anticipatory leader. Ang anticipatory leader ay visionary thinker, mayroon siyang strategic foresight, proactive decision maker, and nakakapag-foster ng culture of futures thinking and foresight sa kanyang mga stakeholders at sa kanyang mga team. Okay? Yan yung anticipatory leadership. Siyempre, kailangan patuloy yung pag-evaluate ng isang leader sa mga situations. Hindi pwedeng fiction. Kaya nga, lagi nagre-reflect siya. Okay? Kasi minsan, visionary thinker naman ako, strategic thinker naman ako, proactive naman ako, nakakapag-empower naman ako. Pero kailangan mayroon the leader must continuously evaluate some assumptions about the future. Ibig sabihin, lagi niyang tinitignan, hindi siya humihinto. Tinitignan, inaaral niya yung mga successes, failures, okay? Para makapag-adapt muli ng mga strategies according to the analysis or evaluation na ginagawa niya. Continuous process yan. Ganun yung anticipatory leader. Okay. Ano yung importance ngayon ng anticipation in public sector / private sector? Kasi karamihan sa atin nasa private and public sector. So, ano yung mga benefits or importance ng anticipation in public? Nakalagay dyan, builds resilience, improves outcomes, allocates resources efficiently, and strengthens trust. Kung babalikan natin yung public administration concerns kanina, malinaw na ang gusto nating mangyari is allocate resources efficiently. Anong ibig sabihin nun? Economy. Improves outcome, efficiency, and effectiveness. Resilience, efficiency, and effectiveness yan. Strengthens trust, accountability yan. So, i-connect mo lang doon sa public administration concerns na yon ang anticipation na ginagawa mo kapag ka ikaw ay anticipatory leader. Okay? Bakit builds resilience? Okay? By anticipating potential crisis, governments can develop strong preparedness plans, okay, which may minimize the impact of unexpected events.
Kaya nakaka-build siya ng resilience. Halimbawa, a city government that anticipates potential flooding due to climate change and invests in early warning systems and evacuation plans more or less demonstrates enhanced resilience. Hindi yung nag-aantay muna siya ng flood. Media coverage of successful evacuations based on timely warnings would illustrate this. Okay. Next, improves outcomes. Uh, Addressing root causes early based on future projections leads to more effective and sustainable policy solutions. Halimbawa, mag-i-invest ka in early childhood education based on anticipated future skill demands in the labor market can lead to better long-term economic outcomes. Siyempre, iniisip mo, ano nga ba yung mga trabaho in the future na kakailanganin? So, data analysis, artificial intelligence development. So, ngayon pa lamang, ang gagawin mo, pag-invest ka sa early childhood education, batay doon sa pangangailangan ng labor market. In the long run, makikinabang yung organization mo dyan. Okay? So, ibig sabihin, uh, uh, longitudinal studies would highlight this, would highlight this pangangailangan. So, maghahanap ka, ganun talaga eh. So, yan yung tinatawag nating makaka-improve ng outcome. And then, meron tayong tinatawag na public trust. Okay? When governments are seen as proactive and always prepared in any eventuality, this builds sort of public confidence and trust in their ability to govern effectively. Okay? Halimbawa, yung isang organization that transparently communicates its long-term strategies for addressing an aging population can promote trust by demonstrating foresight and planning. Public opinion polls reported in the media could reflect this increased trust. Okay. Yun yung uh, role ng communication doon. So, gagawin natin, i-communicate ng gobyerno yung mga strategies niya long term and then naging effective yung mga strategies na ito. Later, makikita natin din sa media, tumataas yung trust ng public doon sa organization. Ayan. So, then we have more efficient resource allocation. Yan. Resource allocation, which means the another core concept or concern of public administration, yung economy. So investing, for example, in renewable energy, as I have already told you, might mitigate future climate change impacts. So doon ka nag-invest. So kaya makikita mo dyan, you were able to address climate change impacts even prior to the the problems na ina-anticipate mo arising from climate change. Kasi nag-invest ka na agad sa renewable energy. Okay? Ganun din, kapag ka ang isang organization anticipates the growth of the green economy at mag-invest siya in training programs for related jobs dito sa green economy na ito magkakaroon din ng impact ito at opportunity sa kanyang organization. Now, let's go to what we call communication management in public administration. Okay, this is where we apply anticipatory governance, anticipatory leadership to communication management. Okay?
Part 3 na actually ito ng discussion ko. Konti na lamang, pasensya na kayo, niraratrat ko din kasi aalis na din ako. Okay, let us focus now on the crucial role of communication management within public administration. It is effective communication is para itong tax, lifeblood ito ng well-functioning government. So kapag ka hindi effective ang communication mo, hindi nakakatagos sa public ng maayos yung communication ng isang organization like ng Malacanang, nagkakaproblema yan sa public. Kaya nga 'di ba binabanatan si Claire Castro, bakit daw ang gobyerno ay reactionary na lang, nagre-react na lang sila ng nagre-react sa mga banag sa kanila. Bakit hindi pinapakete ng PCO ni Claire Castro ang mga ginagawa ng Pangulo? Ano yung mga proyekto? Busy-busy ang Pangulo, nakita ko eh. Pero ang ginagawa ng PCO, hindi nila na itatagos yun doon sa ano eh, doon sa publiko. So may problema doon sa uh, communication management nitong Malacanang. So it's essential kasi para mabuo at makakultivate ka ng trust among citizens, it is essential that they are kept informed about policies and services na meron ka. Ano yung mga public expectations nila, they have to be informed, di ba? Kailangan alam nila yan. So para magkaroon din ng meaningful engagement and participation sa mga prosesong demokratiko. Napakahalaga ng communication management sa bahagi na yan. Marami ding mga challenges. Okay? Marami ding mga challenges that are being faced by public sector communication. Unang-una dyan, yung the issues that we deal with are actually often multifaceted. Dami yan, complex yan. Una, yung audience mo iba-iba, 'di ba? Iba-iba yung kulay, may pula, may green, may pink, may left, may right, may center. So iba-iba ang levels of understanding and information needs nila, 'di ba? Kasi may mga kulay na sila eh. So it is also important to consider what we call political sensibilities because political sensibilities can heavily influence communication strategies. Okay? And the constant scrutiny of traditional and social media adds another layer of complexity. Diba? Napakahirap ng nagmamanage ng communication sa anumang organization. Kasi lalo na ngayon, kahit na private or public pa yung organization mo. Halimbawa, may mga krisis pangkalusugan. Okay? At ang kailangan dyan ay ipapakete mo yung communication mo na gagawin ng scientific yung information pero digestible sa yung audience at batay doon sa level ng literacy ng iyong audience at batay doon sa kultura, cultural context ng iyong audience. Kaya nga nagka-problema tayo doon sa tidal wave kasi iba yung term ng mga nandoon sa coastal areas natin doon sa tidal wave. Iba yung kanilang terminology. Ito, ano bang tawag? Anong problema? Ano bang term yun? I forgot the term. Yeah. Yung surge. Diba? Iba yung term nila ng surge. Kaya ang daming naapektuhan nung anong tawag doon? Storm surge, di ba? Yeah, ang tawag lagi doon sa media, ang tawag nila storm surge. Pero yung mga Pilipino na nasa coastal areas, ang alam nila
ay hindi storm surge. Alam nila, tidal wave, tsunami, kahit na hindi pa tama yung term, kasi magkaiba daw, kaya hindi ginamit. So don't be very scientific about it kasi otherwise, magkakaproblema yung pagpapakete mo ng komunikasyon which would arise into a crisis, di ba? So, tapos may problema tayo sa misinformation sa social media. Yung false news can quickly spread. At dapat, pagka ganito, yung strategy mo would be counter strategy against misinformation and false news. Hindi yung ikaw din mismo nagpe-peddle ka ng false news. So, yan yung uh, kailangan natin para maging strategic tayo dito sa ating approach on managing communication. Okay? Yan yung uh, mahalagang bahagi ng communication management. Okay. Anticipatory communication management bilang isang framework. Okay. This brings us to the core of our discussion, yung anticipatory communication management. This framework integrates the principles of foresight and proactivity into our communication strategies. Okay? Yan, foresight, proactivity, or proactive strategy. Foresight in communication involves number one, you must identify potential communication challenges and opportunities. Yun yung unang-una. Ayan, identifying challenges. Anong ibig sabihin yan? This could be related to upcoming policy changes, emerging social trends, or potential crisis identified through risk assessment. So, kailangan alam mo na yung mga challenges and opportunities. Okay? Madali mo silang malaman kung ikaw ay anticipatory thinker or future thinker. Mayroon kang foresight. Halimbawa, if a new infrastructure project is planned, anticipating potential public concerns about disruption on environmental impact is crucial for proactive communication. Media analysis of past infrastructure projects can inform this foresight. So, dapat ganun. So, mayroong proyektong itatayo, infrastrukturang itatayo, kailangan alam mo na kung ano yung disruptions or impact niyan. Para pagka ikaw ay magko-communicate, magpaplano ng iyong estratehiya para ma-communicate ito sa madla, kailangan nalalatag mo ng maigi yun. Batay na din doon sa mga media analysis na ginawa previously about the project. So, and then, makakapag-foresight ka. Next, sa foresight, meron tayong tinatawag na scenario planning. When we say scenario planning, this scenario planning refers to different communication needs. Developing communication plans for various future contexts. Ang ibig sabihin yan. This might include crisis communication plans for anticipated natural disasters or public awareness campaigns for example, future health risks, which are already identified by scientific projections. So, kailangan ganun yung approach mo. So, nag-a-anticipate ka rin kung paano mo i-manage or ipapakete yung mga pangangailangan sa mga pangangailangan sa inaharap. Halimbawa, kapag magdi-develop ka ng isang detalyadong communication plan para sa isang sakit na halimbawa, potential in the future magkakaroon ng influenza pandemic. So, ngayon pa lamang,
Dahil nakita mo yung trend, napapadami yung biktima ng influenza, ngayon pa lamang, gumagawa ka na ng pre-approved messages, di ba? Ngayon pa lang gagawa na ako ng messaging. Papa-approve ko na ng mas maaga doon sa mga bossing ko. Wait lang. Okay, ngayon pa lamang, papa-approve ko na yan para pag dumating yung influenza pandemic, ilalabas ko na lamang. So ngayon pa lamang, magtatalaga na rin ako kung sino ang spokesperson na gagawin ko para i-address or i-inform ang tao hinggil sa influenza pandemic. Ito ay isang forma ng scenario planning, pero at the same time, anticipatory communication framework yan. Okay. Halimbawa, hindi pa nangyayari yung influenza pandemic, nagmamak media interviews na tayo to prepare for the pandemic. Sa kaso natin, hindi nangyari yon kasi nagkagulatan tayo doon sa COVID-19 pandemic. That's why in managing communication, nag-anticipate ka na ng crisis at pagka in-anticipate mo yung crisis, agad-agad may plano ka na ding pang komunikasyon. So, anong gagawin nating messaging? Nakakatakot ba? Or informative ba? Or precautionary ba? So dapat approve na ng mga agencies or ng mga bossing mo yon kung ikaw ay hindi boss. Diba? Kung ikaw ang Secretary of Communication, Press Secretary, sa ano pa lamang, sa presidente, pina-approve mo na yung plan mo kung ano mang mangyaring eventuality, kung anong crisis na mangyari, alam mo na ng presidente. Hindi mo na ihintayin ng presidente mo na aprubahan yung proyekto mo. Kaya nga minsan mayroon na agad-agad na risk management folder ang mga agencies kasama doon sa risk management folder nila o kaya potential crisis management, nakalagay na doon yung communication plan agad-agad. Anong gagawin nila? Eh, yung iba nga, nagma-mock interview na agad at nire-rehearse na nila kung anong gagawin nila. Hindi pa nangyayari yung krisis. So halimbawa, kung ikaw ay nasa isang factory ng tsinelas and then ina-anticipate mo, paano kung biglang hindi na relevant ang tsinelas? So kailangan mayroon ka ng planong pangkomunikasyon, mayroon ka ng pang-counter doon sa ganung mga pangyayari. Okay? It is also important that you monitor emerging narratives and potential misinformation proactively. You have to keep yourself abreast doon sa pulse ng mamamayan doon na nakikita mo sa social media, okay? And other information channels so that you can identify and address potential misinformation before it spreads widely. So, dapat na monitor mo yung mga narratives na yan. Mayroon tinatawag na social listening tools para matrack yung mga conversation around a controversial policy. And you can, by using these tools, identify emerging false narratives para mas madali mo din silang ma-debunk sa pamamagitan ng iyong uh, partnership din with trusted media. So, nababasa mo na yun eh. So, namo-monitor nyo yan. Actually, may mga tools na ginagamit dyan. Ang tawag natin dyan is social listening tools. Okay? Next is, based on this foresight, we can develop proactive communication strategies. Okay? Pwede kang mag-develop ng communication plan that anticipate future information needs.
Pwede ring tinatawag nating preemptive public education and awareness campaigns. Hindi pa nangyayari ay nagkakaroon ka na ng awareness campaign. Nagra-run ka na ng public service announcement sa television, sa social media, for example, about the potential impacts of climate change, and you also already provide steps for individuals to take kung ano mang mangyari in case of a possible calamity. So, pwedeng ginagawa na yan. And of course, you have to establish channels for early engagement and feedback. Pinaplano mo na yon. You create platforms for dialogue and feedback on future policy directions before they are even finalized. Sa pamamagitan halimbawa ng online forums, virtual town halls na naka-live, naka-stream live sa social media, citizen advisory panels so that you can gather public input on long-term, for example, urban development plans. Ito ay mga, these are demonstrative of proactive public engagement. Okay? Yan. So, yan yung anticipatory communication framework, foresight and proactive strategy. All right. Next is leadership role in anticipatory communication. More or less, nakabatay ito doon sa anticipatory leadership. Okay? So, meaning the successful implementation of anticipatory communication management hinges on strong leadership. Leaders really play a very important role in fostering a culture of foresight and strategic communication within their organization. Anong ibig sabihin yan? Sabi natin kanina, leaders must be visionaries, leaders must empower communication teams, okay? They should facilitate cross-functional collaboration, collaboration across departments. Ibig sabihin, a leader must ensure that communication teams work closely with policy, operations, research, and other departments to gain insights into future developments and align communication strategies accordingly. Siyempre, yung communicate future risks and opportunities effectively. So leaders must be able to communicate potential future challenges and opportunities to the public in a way that is transparent and informative without causing undue alarm or complacency. Yan. Okay. So some practical applications, climate change, pandemics, nabanggit na natin yung iba dyan, infrastructure projects, pwede mong i-apply yung anticipatory communication management dyan, which would focus on media-oriented situations. Okay? Okay, magtingin tayo ng halimbawa, yung tech disruptions. Halimbawa, new technologies like artificial intelligence, nandito ako. Yung iba kasi nabanggit ko na. Nag-accelerate ng mabilis yung artificial intelligence. Governments can actually use online platforms, documentaries, and partnerships with technology journalists to engage citizens in discussions about the ethical and societal implications of artificial intelligence. By doing this, proactively ang mangyayari, yung potential policy responses are already known to you. Alam mo na agad kasi nakikipag-engage ka na online. Okay, lastly, what are the benefits of anticipatory communication?
Number one, nagbibuild yan ng trust, nag-foster yan ng engagement, and then credibility ng inyong organization, and then effective policy implementation, and lastly, yung tinatawag nating accuracy. If you have some questions, pwede ninyong itanong online. You can ask me online. You can create a forum actually doon sa ating classroom. Maraming salamat at pasensya na kayong muli at hindi tayo makakapag-synchronous ngayon. Salamat po.